Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, isang maligaya, mapagpalang bagong taon 2025. Meron na ba kayong mga New Year's resolution? Ano mang pagbabago ang nais ninyong simulan, sana ay matupad ninyo ang mga ito sa awa ng Diyos. Ano naman ang New Year's resolution para sa ating bayan ngayon 2025? Nakakapagod ang nagdaang taon, hindi ba? Naging maingay ang mga namumuno sa ating gobyerno. Nagbatuhan sila ng putik, sa totoo lang. Nagpalitan sila ng masasakit, maanghang na salita. May mga nagbanta pa nga ng buhay ng akala natin kakampi nila. Nabunyag ang mga kasalanan ng ilan. Nabukling naman ang kabulustugan ng iba. May mga natiklong gumagawa ng mali at may mga pinaninindigan pa rin ang pang-aabuso nila sa kapangyarihan. Asahan nating iingay palalo ang politika dahil nga sa pararating na midterm election 2025. Ilang buwan na lamang yan. Opisyal nang magsisimula ang kampanyahan. Marami na nga sa kanila ang nagpaparamdam sa mga patalastas sa telebisyon at radyo, mga nagkalat sa billboards at nagsulputang video sa social media. Marami silang ipinangakong gagawin. Marami silang pagbabagong gustong gawin. Patalbugan sila ng mga ginawang batas o tulong sa ibinigay sa mga tao. Kahit na sa totoo lang, trabaho naman nila ang mga ito at pera ng gobyerno ang ginamit nila, hindi naman personal. Sa mga probinsya nga, bayan at lungsod, kanya-kanya na ang mga politiko sa pagkuha ng suporta ng mga botante. May mga nagbibigay ng pansamantalang trabaho bilang tagapagkampanya sa mga komunidad. May mga binibigyan ng pera para pusuan ang mga posts ng politiko sa social media. Noong Christmas, sa totoo lang, ang mga kandidato pa ang nag-sponsor ng mga Christmas party at paraffol. Bumuhos sa mga grocery baskets, bigas at iba pang material na bagay para makuha ang loob ng mga tao. Pero kung may isang katangian ng mga lider na mainam na hanapin sa mga tatakbo ngayong eleksyon, ito ay ang kakayahan nitong magbigay ng inspirasyon. Magbigay ng suporta, lalong-lalo na sa mga kabataan. Sa kanyang pahayag ngayong World Day of Peace, unang araw ng Enero, binanggit ni Pope Francis na kailangan nating kumilos para mawala ang mga nagtutulak sa kabataang tanawin ang kanilang kinabukasan ng walang pag-asa o nangingibabaw ang karahasan. The future is a gift meant to enable us to go beyond past failures and to pave a way to the path of peace, sabi ng Santo Papa. Anong uri ng kinabukasan o future ang inaalok ng mga tatakbo ngayong halalan? Hindi sapat ang mga salita para sagutin ng mga gustong maging lingkod bayan ang tanong na ito. Dapat nakikita natin ito sa kanilang mga gawa, konkretong gawa. You will know the tree by the fruits, sabi nga. Sa panahon ng kanilang pamumuno o sa profesyong mayroon sila, ano ang kanilang track record? Sa kanilang personal na buhay, ano-anong halimbawa ang kanilang ipinakikita, lalo na sa kabataan. Dapat sinasailalim ito ng kanilang mga paninindigan sa mahalagang isyu sa ating bayan. Ano ang posisyon nila sa usaping pang-ekonomiya, usaping panlipunan, usaping pampolitika? Anong solusyon ang naiisip nila para sa mga mabibigat na pagsubok ng ating mga kabataan, lalo na ang mga dukha? Dapat malinaw ito sa mga interes na isinusulong nila. Kapanalig, sino-sino ang mga nakapalibot sa kanila? No? Tell me your friends and I will tell you who you are, sabi nga. Na-impluwensyahan ba sila? Kaninong kaunlaran ang inuuna nila? Sa ano-anong negosyo sila nag-uugnayan? May kinalaman ba ito sa mga sumisira sa kalikasan o nagpapalaya sa mga katutubong komunidad? Abay, kapanalig, sa simula ng bagong taon, 2025, isama natin sa ating New Year's resolutions ang pagpili ng mga leader na magbibigay sa atin ng tunay na pag-asa, mag-i-inspire sa kabataan.
maglalakas ng ating loob at magbibigay ng inspirasyon. Ang eleksyon ay isang pagkakataon sa mga politiko para patunayang kaya nitong dalhin ang isang buhay na panatag, maginhawa, mapayapa sa lahat. Piliin po natin ang mga leader na gaya ng inilarawan sa Kawikaan 27, 23 hanggang 24, tunay na binabantayan ng kanilang kawan, lalo na ang mga mahihina, nawawala at naliligaw. Public office is a public trust, kapanalig. Huwag po natin kalilimutan yan. Bago tayo magtiwala, karapat-dapat bang pagkatiwalaan ang mga tumatakbo at nanliligaw ng ating mga boto. Naway mag-isip tayo, maging matalino at wise. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.